mga balita at impormasyon sa loob at labas ng ating bansa. Ito ay sumasaimpapawid Lunes hanggang Biyernes dito sa impilan ng responsabling mga mamamayan. Kasado Broadcasting Service, kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Gabay at patnubay, palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host,
ang Mindorinyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Okay, good morning mga minamahal kong mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganap na ang oras ay alas 10:08 ng umaga. Ito ay atid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News, Diaryo na, TV pa. Okay, mga minamahal kong mga kababayan, Happy New Year po sa inyong lahat. Ngayon po ay 2026 na ng taong kasulukuyan, January 2nd. Yan. Kaya talagang ang lahat ng ating mga kababayan ay ang karamihan ngayong araw na ito'y nanlalata. Nanlalambot ang pangangatawan dahil sa pinukos yung matinding pagsalubong sa bagong taon. At doon ay nagkaroon ng matinding pagsasama-sama ang buong pamilya. Bawat pamilya ay gumawa ng napakahusay at napakagandang picture. Family picture. Kaya talagang ang pagsalubong po sa bagong taon ay bongga. At sa awa naman ng Diyos ay walang gaanong nasaktan sa mga paputok at sabi nga'y talagang hindi maiwasan ng mga Pilipino yung tradisyon na pagsunod kapag bagong taon kailangan talaga ay may mga paputok, may mga nagniningningan at nagliliwanag na mga ilaw na talagang kaya-aya sa bawat paningin. Kaya Happy New Year po sa lahat ng ating mga minamahal na mga kababayan sa iba't ibang dako ng mundo. At marahil sa taong ito ay magiging maganda na ang magiging kapalaran ng bawat isa, alinsunod na rin sa paniniwala at pagsunod doon sa mga blessing o mga paswerte na inyong inilaan noong hating gabi hanggang sa magliwanag. Sapagkat sabi ngay ang pagbubukang liwayway ay bahagi ng palatandaang maghahatid sa bawat isa ng kaliwanagan at tutungo doon sa landas na tinatahak na ikabubutit ikaayos ng kabuhayan. Kaya talagang kinakailangan po ang lahat po ng ating mga minamahal na mga mananampalataya at malaki ang pananalig doon sa pangalan ni Jesucristo na siyang humubog ng lahat ng kaayusan at katalinuhan ng tao, ay manapaman ay ibigay po natin ang ibayong papuri at pasasalamat naway noong taong 2025 ang mga masasalimuot na mga pangyayari ay huwag na sanang maganap pa ngayong taong 2026. Bagamat may mga iringan sa itaas ng ating gobyerno, bagamat may mga masasalimuot pa rin na mga nabibitiwan o mga naipapahayag, naway ang lahat ng ito ay magsilbing palaala lamang sa bawat isa na ang simpatiya po natin ay nasa pamagitan lamang ng pananalig at paniniwala na magkakaayos din pagdating ng oras. Bagamat kailangan ay panalangin at mga dasar na mag-aangkop upang ang mga pagsubok na ito dumarating sa buhay ng bawat Pilipino ay malampasan ng maluwalhati. Anyway, sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos,
Ako naman po ang inyong abang lingkod, ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan. Sigurado naman na ito po ay inyong maasahan. Pinatawanan niyo ako eh. Ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Nagpupugay po ng isang mabuenas at maswerteng araw ng Biyernes, January 2nd, 2026. Ang pagpapala ng ating dakilang may kapal ay sumabawat isa at naway makamtan po ng bawat isa ang kalakasan, kalusugan at katatagan. Naway maging labis na matalino pa rin at maging malabis na mapapagkukunan ng malaking halimbawa ng bawat isa. Anyway, magandang umaga po sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggang dyan po sa lugar na naaabot ng ating broadcast. Ang pagkatanghal po ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay ay tuwing Lunes hanggang Biyernes. Ang mismong official time po ay alas 8 hanggang 10:00 ng umaga. Bagamat tayo po ay nakapasok ko ngayong alas 10, tayo po ay matatapos ng 12 ng tanghali. Kaya sama-sama po tayong lahat. Mga kababayan, dahil sa New Year, ay kinakailangan po'y pasensya at pangunawa ang higit na kailangan at pagtitimpi. Sapagkat ang pagtitimpi at pagpapakumbaba ay bahagi na nakikibahagi sa banal na salita ng ating dakilang may likha. Siya lamang po ang hari at lubos na gumagabay at nagbibigay katuparan sa lahat ng mga kahilingan na manapaman ay patuloy na nasa puso ng bawat isa. Magandang umaga po sa inyong lahat at tayo po ay magsama-sama at tayo po ay patuloy na maglingkod sa mga oras na ito. Halina po kayo mga minawal kong mga kababayan at tayo po ay maghahatid ng mga mahalagang mga balita at mga impormasyon na naganap at nangyayari sa ating loob at labas ng ating bansa. At syempre, maraming salamat po sa patuloy pong paggabay at pagsubaybay ng lahat ng ating mga autoridad sa lahat ng kaayusan ng ating bayan. At syempre, sa pangunguna po ito ng ating Police Lieutenant General Jose Melencio Sinartatis Jr., ang ating Chief ng Philippine National Police. Happy New Year, sir, sa iyong buting tanggapan at maraming salamat sa iyong malugod at talagang maayos na pamamalakad ng hanay ng ating Philippine National Police. Likewise, binabati rin po natin ang Happy New Year at maraming salamat po sa butihing paglilingkod ng ating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines sa pangunguna po ni General Romeo Browner Jr. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat at sa inyong butihing tanggapan sa lahat ng hanay ng mga kasundaluhan sa ating bansang Pilipinas. At siyempre, Happy New Year at magandang umaga po sa butihing tanggapan ni Lieutenant General Cirilo C. Balauri Jr. ng Philippine Army, Commander ng Southern Luzon, Command. At siyempre sa atin pong Commander ng 2nd Infantry Division Jungle Fighter na si Colonel Sabala. Magandang umaga po sa Colonel Stesori. Si Major General Sabala ng 2nd Infantry Division Jungle Fighter ng Philippine Army. Magandang morning po sa lahat ng ating mga kasundaluhan at sa lahat po ng ating mga may kapangyarihan, sa lahat ng ating mga otoridad. Ngayon po ay 2026 na, mahari maniwari na huwag makamtan ng bawat nating tagapagtanggol ang kalakasan ng kanilang pangatawan at malayo sa anumang uri ng masalimot at mga disgrasya na nagaganap sa buhay.
Anyway, sa lahat po ng ating mga tagapakinig ngayong umaga, tayo po ay maghatid ng mga mahalagang mga balita at mga informasyon sa lahat ng ating mga tagapakinig. At sama-sama po tayo lahat ng ating mga minamahal na mga kababayan sa lahat ng ikabubuti at ikaayos ng ating bayan. 18 minuto makalipas ang 10 ng umaga. Ito'y atid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News, Diaryo na TV pa. At syempre, magandang umaga po kay Binibini, kay Ate Maribel Remuyan ng Lungsod ng Cadapan. At sa lahat po ng mga kababayan po natin na ngayon po ay nakikinig at nanonood dito sa ating pagtatanghal mapagpalang umaga po ngayong araw ng Biyernes. At syempre po, sa araw po ng bukas ay tutulak po diyan sa Oriental Mindoro, diyan sa Calapan City ang inyong abang lingkod upang makipagsalamuha ho sa lahat ng mga Viva KPP Divine Healing yon. At sila po ay may mahalagang mga pagtitipon. At naway ang lahat ng ating mga kababayan dyan na may pananabik at may roong ikangay pag-i-interest na magkasama-sama, kalaki po ng ating pakikipagbanding sa araw ng iyan ay talagang isang napakamalaking pasasalamat po ng inyong abang lingkod na kahit bagamat sa sobra at malabis ang ating panahon sa labis na pagka-busy sa lahat ng pagkakataon. Sabi nga ay araw naman po na kinakailangang sa looban ng isang taon ay magkita-kita at magkasama-sama sa pamagitan ng isang mahalagang pagtitipon. Kaya congratulations po sa lahat ng Viva KPP Divine Healing ng Oriental Mindoro. At ganoon din po sa lahat ng mga kasapi na brother at sister. Happy New Year po sa inyong lahat. Naway ang pagpapala ng ating dakilang Panginoong lumikha ay sumaating lahat. Anyway, mga kababayan, tuloy-tuloy na po ang ating pagbabalita. Round 1. Ready, go! Alright, sa lahat po ng ating mga kasado patroller na naka-deploy sa iba't ibang area ng ating kapuluan sa buong Calabarzon area at may Maropa, buong Mindanao at Kalusunan. Sa Kabisayahan, likewise sa Metro Manila, standby report makaraan ng ilan nating mga pagbabalita. Round 1. Ready, go! Marcos sinimok ang disiplina, empatiya sa pagsalubong ng mga Pilipino sa taong nananawagan si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa mga Pilipino na yakapin ang disiplina, empatiya at pagbabahagi ng responsibilidad sa pagtanggap ng bansa sa bagong taong 2026. Sa kanyang minsay sa bagong taon, sinabi ni Pangulong Marcos na pagsisimula ng isa pang taon ay nagbibigay sa mga Pilipino ng pagkakataon na pagnilayan ang mga nakaraang aral at tumingin sa hinaharap ng may panibagong layunin. Nakikiisa ko sa mga Pilipino sa buong mundo sa pagsalubong natin sa bagong taong 2026. Sinabi pa rin ng Pangulong Marcos na ang pagdating ng isa pang taon ay palaging isang sandali para sa pagmumuni-muni at pagrinyo. Hinimok ng punong ehekutibo ang publiko na lumampas sa mga personal na resolution at pag-isipan kung paano hinuhubog ng mga individual na aksyon ang kinabukasan ng bansa.
Sa pagpasok natin sa 2026, nananawagan ako sa bawat Pilipino na yakapin ang taong na may disiplina, kumpiyansa at isang ibinahaging pangako sa pag-unlad ng ating bansa, aniya. Para sa higit pa sa mga personal na resolusyon, ang bagong taon ay tumatawag sa amin upang suriin kung paano tayo nakatira sa isa't isa, kung paano natin iangat ang isa't isa at kung paano hinuhubog ng ating mga pagpipilian ng ating bansa. Binigyang diin ng Pangulo na ang pag-unlad ay nakaugat sa kolektibong pagpapahalaga. Ang isang lipunan ay umuunlad kapag pinipili ng mga mamamayan nito ang empatiya kaysa kawalang malasakit, paglilingkod kaysa sa pansariling interes, at pag-asa kaysa kawalan ng pag-asa, sabi ng Pangulo. Inulit niya ang determinasyon ng gobyerno na ituloy ang mga reforma na nakakaangklas sa pagkakaisa at pakikiramay, kaya ang aming pangako sa gobyerno na maging walang humpay sa pagtugis ng isang bagong Pilipinas na nag-aalaga ng pagkakaisa, nagtataguyod ng pagkakikiramay at pagpapakita ng kadakila ng aming mga kababayan, aniya. Sinabi pa rin ng Pangulong Marcos na ang kinabukasan ng bansa ay dapat hubugin ng kolektibong kalooban sa halip sa sitwasyon lamang. Habang papasok tayo sa mga darating na araw, naway sumulong tayo ng may mas malinaw na pag-unawa sa ating papel sa buhay ng bawat isa at isang panibagong pangako sa pagbuo ng isang hinarap na hinubog hindi lamang ng pangyayari, kundi ng lakas ng ating kalooban at kalinawan ng ating kolektibong layunin, sabi niya. Thank you. 25 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Ang time check na yan ay hatid ng KBS RMM News TV. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At syempre sa taong pong ito ng taong 2026 ay welcome na welcome po sa ating puso at sa lahat ng ating mga kababayan. Ang Kasado Broadcasting Service RMM News TV ay patuloy na maglilingkod at maghahatid ng mga mahalagang mga balita sa loob at labas ng ating bansa. Kaugnay at kalaki po nito ang lahat ng ating mga kasado patroller na naka-standby sa iba't ibang dako ng ating kapuluan. Partikular na rin po sa iba't ibang dako ng mundo. Kaya kung kaya't ang KBS RMM News TV ay patuloy na nakikiisa sa lahat ng ating sambayanang Pilipino. Happy New Year kay Tita Liti Acebeda ng Barangay Libtong, Lumambayan, Baco, Oriental, Mindoro. Thank you for watching sa lahat ng ating mga kababayan po diyan sa lugar na iyan. Kaya magandang umaga po sa lahat po ng ating mga kamag-anakan po diyan sa bayan po ng Baco. Sa lahat ng mga Acebeda family at sa mga Namuco family. Partikular na rin po diyan sa lugar ng Cavite, sa lugar ng Palawan, dyan sa Nara, Palawan at sa Puerto Princesa. Sa lahat ng mga Namuco family din po dyan sa Malabon City, sa Ulong Duhat. Sa mga Namuco po dyan sa Barangay Pambisan. Mga Namuco po dyan sa Barangay Bangkatan. Likewise, sa lahat po ng mga Namuco family sa iba't ibang dako ng ating bansa. Happy New Year! Magandang umaga po sa inyong lahat at sumainyo ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. At syempre, hindi lamang po yan mga kababayan, ganun din po sa lahat po ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating malaganap na palatuntunan ng gabay at patnubay. Balitaan at mga informasyon. Happy New Year at magandang umaga po sa inyong lahat. Naway makamtan po ng bawat isa ang kalakasan ng pangatawan at maging malusog
Sabi nga po, take good care of your health, mga kababayan. Huwag pong mag-isip ng ano paman, huwag padala sa mga stress noong taong 2025 na nakalipas. Ang lahat po ng mga stress sa mga panahong iyan ay inaasahan po natin na nakasama na po sa mga putukan ng mga paputok at mga liwanag na nagniningning sa iba't ibang dako ng ating kapuluan. Anyway, ang lahat po ng ating mga Kasado Patroller, standby report, makarahan ng ilan nating mga pagbabalita. Round 1. Ready, go! With tatlong weather system para mapahina ang ilang bahagi ng pH sa araw ng bagong taon. Samantala mga kababayan, tatlong sistema ng panahon ang magdadala ng maulap na kalangitan at ulan sa ilang bahagi ng bansa sa unang araw ng 2026. Sinabi ng Weather Bureau noong Webes sa kanilang alas 4 ng umaga advisory. Sinabi ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration or PAG-ASA na ang Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Quezon ay makararanas ng maulap na kalangitan na may nakakalat na pag-ulan at nakahiwalay na mga bagyo dahil sa shoreline na may posibleng flash floods o landslide mula sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pag-ulan. Samantala, Mindanao at iba pang bahagi ng Visayas ay magkakaroon naman ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may nakahiwalay na pag-ulan o pagkulog at dulot ng easterlies. Nagbabala ang pag-asa sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa sa panahon ng matinding bagyo. Ang northeast monsoon o amihan ay magdadala naman ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may nakahiwalay na magaan at pag-ulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, bagamat walang inasang makabuluhang epekto, malakas hanggang sa malakas na hangin mula sa hilagang Silangan hanggang sa hilagang mananaig sa extreme northern Luzon na magdudulot naman ng magaspang hanggang sa napaka-magaspang na dagat na aabot sa 4.5 metro. Ang natitirang bahagi naman ng hilagang Luzon ay makakaranas naman ng katamtaman hanggang sa malakas na hangin habang ang natitirang bahagi ng bansa ay magkakaroon naman ng banayad hanggang sa katamtamang hangin at bahagya hanggang katamtamang tubig sa baybayin. Thank you. 31 minuto makalipas ang ikasampu ng umaga. Ang time check na yan ay atid ng Kasado Broadcasting Service RMM News, Diaryo na TV pa. Samantala mga kababayan, UPAPRO, pabilisin ang plano sa proseso ng kapayapaan ng administrasyon ni Pangulong Marcos ngayong taong 2026. Round 1. Ready, go! Sinabi ng Office of the Presidential Advisor ng Peace, Reconciliation and Unity nitong Huwebes na walang pagsisikap na pabilisin ang plano ng Administrasyong Marcos para sa taong 2026. Sa pagpasok natin sa taong ito ng 2026, ang APAPRO kasama ang natitirang Administrasyong Marcos Jr. ay ang ating matatag na kasusyo at kapayapaan ay naninindigan ng may panibagong lakas, katapatan at determinasyon na isulong ang komprehensibong proseso ng kapayapaan ng Pilipinas sa mas mataas na taas, sabi ni APAPRO Chief Secretary Carlito Galvez Jr. sa kanyang mensahe sa bagong taon. Ipinaabot din ng pinuno ng APAPRO ang kanyang lubos na pasasalamat sa lahat ng mga stakeholder ng kapayapaan na tumulong at sumuporta sa katawan ng kapayapaan sa lahat ng mga interbensyon sa pagbuo ng kapayapaan sa panahon ng aming kapansin-pansin na paglalakbay sa kapayapaan noong nakaraang taon.
Ang mga dividendo ng kapayapaan na inaanin natin ngayon ay naging posible sa pamagitan ng ating kolektibong pagsisikap. Umaasa kami ng taong ito ay muling mapupuno ng mga milestone habang patuloy naming pinananatili na at itayo ang mga natamo ng kapayapaan sa buong bansa, diin ni Galvez. Umaasa rin si Galvez na ang taong 2026 ay magiging isang taon na puno ng kapayapaan, pagmamahal at pag-asa dahil natin ang mga aral ng 2025 at tumingin sa hinarap ay may panibagong optimismo. Simbuyo ng damdamin at layunin, muling binabati namin ang lahat ng isang maligaya at mapagpalang bagong taon, sabi niya. 33 minuto makalipas ang ikasampo ng umaga. Ang time check na yan ay hatid ng KBS RMM News, Dyaryo na TV pa. Samantala mga kababayan, magbigay daan muna po tayo sa pag-uulat ng ating mga kasado patroller na naka-standby po sa iba't ibang area ng ating kapuluan. Unahin po muna natin si Kuyang Jun Santosidad ng Quezon City upang magatid ng mahalagang balita. Yan. Observation sa mga kaganapan sa pagsalubong ng bagong taon sa Quezon City. Ang pag-uulat pong yan ay manggagaling po sa ating Kasado Patrol 40 dyan sa Quezon City. Naandyan si Kuyang Jun Santosidad upang magatid ng mahalagang pangyayari at nangyayari dyan sa area at lugar ng Quezon City. Anyway, Kuyang John Santosidad is standby report. Kasado Patrol report. Alright mga kababayan, may pagulat ang ating Kasado Patrol 40 mula po dyan sa Quezon City. Si Kuyang Jun Santosidad upang ihatid po ang observation sa mga kaganapan sa pagsalubong ng bagong taon dyan sa Quezon City. Ang detalye po ay magmumula kay Kuyang John Santosidad. Alright, Kuyang John, good morning! Ang detalye po ay magmumula kay Kuyang John. Lakas sa monitor mo, Kuyang John. Yes, good morning. Kasama ko Arnold. Alright, good morning, Kuyang John. Kamusta ka na dyan? Ano observation dyan sa Quezon City? Go ahead. Mga kaganapan sa pagsalubong ng bagong taon. Nitong December 31. Kasama ko Arnold, ang daming mga insidente dito sa nangyaring pagsalubong ng bagong taon. Tulad nito sa mga barangay Payatas. Sa Payatas, kasama ko Arnold, ang daming mga nadisgrasya. Itong mga minor de edad, nagmamaneho nga walang mga lisensya, walang mga dokumento, mga ilang motor. Kaya buong magdamag kasama ko Arnold to. Nangyari, hindi lang 20 na disgrasya. Mga motor single. Lalo na yung mga muffler, nakalagay na sa tarpaulin na bawal mag-ingay. Yung mga motor nga masyadong sa mga muffler nila, ayun, talaga ma-disgrasya talaga. Magdamag, mga kagalapan dito sa Barangay Payatas. Ibig sabihin, Kuya Jun, ang mga nasaktang iyan ay di malaking problema nila ngayong mga panahon at araw na ito. Yan ang sinasabing pagsalubong sa bagong taon, hindi lamang bukol, kung hindi sugat talaga. Sugat pa rin ang kalooban.
Kaya kung, di ba, kasama ko yan, Arnold, kumita. Kapag bagong taon, lahat ng mga business kumita, no? Mm. Pati hospital, kumita rin. Ay, syempre, Oh. syempre, kung walang gamot, walang bayad. Kung walang gamot, walang doktor. Kaya, Oo. talagang yung mga taong iyan, particular na rin, Kuyang John, dyan sa mga tagubili ng ating mga taga-Department of Health, ganun din ang ating mag-ingat at huwag nang gawin yung bawal at hindi pwede. Tapos, may na-aksidente. Yung dalawang pulis ay lumapit. Lumapit ay arbor na di na kailangan mag-sector 5. Sila nang bahala. Ay, ganun mga style sa mga natin. Kapag may padrino talaga. Kaya ganyan ang dito nangyari sa Barangay Payatas. Kapag may mga padrino ng kagawad, padrino ng kapitan, padrino ng Nang lahat Kaya na, walang- nang lahat na. Kaya lahat yan, na. yan ang Oo, mabigat oo. yan ang mabigat Kuyang John Kaya sana naman ay magsilbing leksyon yan sa mga taong pasaway. Huwag na yung masyadong pasaway. Pagdating ng panahong ipinagbabawal, delikado, ay dapat sunod lamang. Kaya kanina pabo, kaya naman ng araw. Banggaan naman, pa-out na tayo, banggaan naman. Nakaparada lang yung motor na, binangga pa sa single motor. Kita mo mga katawan, talagang sugat-sugat mga katawan. Bakit Bago-bagong yun? taon pa naman ay yan pa rin naman ang nagiging attitude ng karamihan, lalo na yung mga kabataan. Kaya talagang napakabigat din Kuyang John yung naipasambatas para sa kabataan. Kaya yan kaya yung mga kabataan, musmus pa lamang yung kaanyuan, ang kaisipan ay parang isip na ng matanda. Dahil nga sila ay hindi pwedeng silang supilin o ikangiharasin ng nakatatanda dahil nga doon sa batas na yon para sa kabataan. Talaga gano'n. Sa Barangay Commonwealth, no? Ang daming nahuli mga buga. Mga buga, Kuya Arnold, pati mga super lolo, yung mga 5-star. At talagang nasakwat ng mga bipiso. At least Kuya John, masaya naman. Pero kapag sila'y nahuli, ay talagang may kaukulang kaparusahan dyan. Oo, tama. Yung kayang gumagamit yung pinagbawal gamot, kahit ilang beses sila gumagamit, kahit magbibinta ilang taon, huwag lang sila magpahuli. Walang bawal yon. At saka walang imposible, Kuyang John, na hindi mahuhuli sila. May bantay ka na, may mga kanya-kanyang pamamaraan ng ating mga otoridad, May kanya-kanyang pamamaraan ng ating mga netizen kung paano masusupil iyan. Kaya kung gano'ng karami ang adik, gano'n din karami ang droga na tumutukso sa ating mga kabataan, lalong-lalo na. Yun nga ang masakit. Walang pagbabago ang isang barangay kapag walang pangil ang kapitan. Kaya kapag may pangil ang kapitan, talagang respetado ang barangay. Takot ang mga lokong residente gumawa ng karantaduhan. Dito sa Payatas, dito sa barangay, mayroon naman ilang residente. Ang araw, ang gabi pala kayo, Arnold, ginawa ng araw. Magdamag, mag-inuman, sa gater ng karsada, mag-inuman. Kapag sinita ng barangay, makinig naman. Pag taliko ng barangay, ay nagbalikan naman. Gano'n na, kahit may kasama pang pulis, magsitas ka nila. Gano'n din nangyari. May mga padrino kasi. Yung mga pasuway, may mga padrino lumaki ang ulo. Hindi magbabago ang isang barangay kapag ganyan, no? Walang pangil ang kapitan. Gano'n. Gaya yun, nakita mo sa social media ngayon, isang pulis, nagpaputok ng baril. Sumabay sa, Yun Kuyang John ay addict sa paputok, kaya gano'n. Salip na super lolo ang kinarer, ay yung baril niya ang kanyang ginamit. Kaya, di ba, may lumabas sa balita na isa ring miyembro o kagawad, ay di ba,
o vice mayor, 'di ba? Nagkaroon ng accidental firing, oh. Kaya mahirap talaga kapag ang baril ang pinaglaruan. May katapat na Ayo. kaparusahan at Oo nga responsibilidad. nakita natin sa social media, talagang sinabay naman niya sa yung pagputok niya, nakita natin sa social media, sa mga Facebook, TikTok, sa YouTube, ay pinataas niya ang kamay niya, pinapuputok, sinabay sa bagong tao sa lubong, pero para sa akin na malaking pagkamali. Dahil sila mismo gumawa ng batas, sila mismo namumuno sa papapasaway. Kung may natatamaan, goodbye na. Hindi naman natin masisisi Kuyang John dahil kasi nga ang mga gayang pangyayari, kung alin daw yung babawal, ang siyang napakasarap, siyang laging ulit-ulit na ginagawa. Di ba, Kuyang John? Oo, tama. Kung anong masarap, kung anong bawal, doon sila. Doon sila Bawal doon yung sila May inganyo may talaga papagas. sila ron. May ganun. Kaya talaga, ang bawal masarap talaga ang bawal. Sana, bagong Oo. taon, bagong buhay na din. Alright, Oo, Kuyang John. sana lahat ng mga 911, magbago na rin sila. 2026 na ngayon. Okay. Para makikita natin anong bagong tao resulta na sana yung mga addict sa Pilipinas na magbago na sila. Yung kasabi kay Arnold? Wag nang hintayin pang addict na sobrang ma-addict pa. Kaya talaga, Oo. napakabigat niyan. Kaya nga karamihan, Kuyang John, yung mga nai-stackin ng dahil sa drugs, paulit-ulit na lamang, pabalik-balik na rin. Na hinuhuli, ikinukulong, pinalalabas. Ay kung yung bagay binibigyan na ng ultimatum, kumbaga, pag ikinulong, wag nang bigyan ng anumang bargaining o anumang bagay na sabi nga silibigyan pa ng pakataon para palayain. Ay dito, Kaya pala Kuya Arnold, yung sa pag-hearing sa mga kapulisan, mga kagawad, media, pagdating sa husgado doon sa pag-hearing sa judge, pinaghirapan, may video na, may picture na, umaamin pa sa video, pag-interview. Pero pagdating sa hearing, mawalang sala ang biktima. No? iginigisa sa sariling mantika yung mga nagpapatibay at nagpapatunay, yung mga witness. Kaya nga, diyan sa pag-inventaryo, Kuyang John, dapat ayon sa sinasabi sa ating saligang batas na kinakailangan ang bawat miyembro ng magkabilang side ay dapat naririyan. Hindi lamang elected officials, hindi lamang media. Siyempre, dapat may representative din galing sa DOJ na dapat saksi yan sa pag-inventaryo ng ipinagbabawal na gamot. Tama ka Kuya Arnold. Dapat yung kapag mag-operasyon natin mga kapulisan, nandyan media, nandyan kagawad, at DOJ. No? Yun ang ating ulit-ulit kahit nga sa ating pahayagan ng ating balitang kasado ay yan ay naging kulong ko na at yan ay binanggit na natin ayon pa rin sa ating batas. Kaya pagdating sa nagkaroon na ng pagharap sa korte ay ang naigigisa sa sariling mantika ay yung mga taong diretso na nagpatibay. Ano kaya ang mabuti? Kaya nga, kinakailangan mai-aktibo yung bagay na yan, Kuyang John. Kaya isa ka sa laging naisasangag. Oo, tama. Medyo mababa natin ang ating pag-report. Okay, sige. Binabati ko ang aking kaibigan. Kapag may problema ako, kaya ako lumapit dito. Lalo kapag walang mga ulam. Dito ako nangungutang. Si Ryan Ahiro. Bledo. Okay, sige. Talagang Batiin mo na lamang siya ng Happy New Year. Alright. Patrol Report. Nako, naputol ang linya ni Kuyang John. Tama yung sabi niya, napakahaba nga naman ang kanyang pagre-report. Talaga, ay siyempre New Year naman, kaya binigyan na rin natin ng iba yung open space yung kanyang pagbabalita. Kaya sabi may kasamang komentaryo, kahit na sabi nga street report ay patupatuloy. Siyempre ganyan talaga, kinakailangan sa ngayong 2026
ang lahat ng mali, ang lahat ng tama ay kinakailangang ibalansi po ng bawat isa. Anyway, babalikan kita Kuyang John, makaraan ng ilan nating pagbabalita. Alright? At syempre, sa lahat po ng ating mga taga-pakinig, Happy New Year everyone, Kalsado Patrol reporters. Okay, naka-standby na po si Kuya Lando Luto upang magatid ng mahalagang balita dito sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay dito sa Kalsado Broadcasting Service, RMM News, Diaryo na TV pa. 48 minuto makalipas ang ika-10 ng umaga. Happy New Year, you all from Salvador, Ilago, Chudoro. Yan, magandang umaga po sa inyo. Salvador Pilago Chudoro, good morning sa inyong lahat at Happy New Year po diyan sa inyong lugar. Anyway, isunod po naman natin sa pag-uulat ang ating Kalsado Patrol 25 na. Naririyan po sa area ng Calabarzon area dyan sa lalawigan ng Cavite. Naririyan si Kuya Lando Luto upang ihatid ang kanyang mahalagang balita. Ito po ay may kinalaman. Driver ng Bacoor, Cavite, Public Safety Department, pinagbabaril, patay at modified modifiers sa motorsiklo. Tuloy pa rin ang paghuli ng Cavite Provincial Police Office. Nako, talagang napakarda. Report. Alright, Kuya Lando Luto, sige, good morning. Iputok mo na yan. Yes, magandang umaga sa iyo, Arnold, at magandang umaga. Good morning, mga kaibigan. Malungkot ito, Kuya Arnold, na balita dahil katatapos lang ng Pasko at bagong taon. At ito ay isang naganap na pamamaril dito lamang sa bahagi ng Bacoor City, Kuya Arnold. Ay ano ito, driver ito, Kuya Arnold, ng Bacoor City Public Safety Department. At matapos ito pagbabarilin, kanina lamang, Kuya Arnold, na hindi pa nakilalang salarin sa tapat mismo ng palengke ng Bacoor City. At Kuya Arnold, sa ngayon ay nakipag-ugnayan pa tayo sa Bacoor PNP kung ano ang motibo ng pamamaril na ito at kung ano ang may kaugnayan dito sa insidente, Kuya Arnold. At ito ay inibistigan pa ngayon ng Bacoor PNP ang nasabing insidente, Kuya Arnold. At, Grabe naman, New Year na New Year ha, driver pa naman ha. Galam mo barilin. Ano bang kalaban o kalaban-laban na gagawin niyan, driver at pabarilin? Sa ngayon, Kuya Arnold, wala pa tayong buong detalye dito dahil nakipag-ugnayan pa tayo sa Bacoor PPO at maging sa Bacoor City Component Police Station kung ano ang motibo ng pamamaril ng isang driver ng Public Safety Department ng Bacoor City. Samantala, Kuya Arnold, bata ito doon sa naging ulat kanina ni Patrol Forte, nandyan ng Quezon City, si John Santosidad. Ito hinggil nga ito, Kuya Arnold, sa mga mufflers, Kuya Arnold. Kahit sa araw ng New Year's Eve, tuloy ang paghuhuli ng mga naka-open mufflers sa Cavite bilang ang ordinansa, Kuya Arnold, ng naturang mufflers. Ayon kay Patok, sa ilang nagmumotor ang paggamit ng modified mufflers para maging mas maingay ang pagbumba o ang pagrevolusyon ng makina ng kanilang sasakyan. Kung natuwa ang mga may-ari nito, Kuya Arnold, ng mga motor, naiinis naman ang ilang residente sa paggamit ng motorsiklo bilang pampaingay nito. Hindi rin inikayat ng isang mekaniko
na gumamit ng modified muffler. So pagbubumba dahil bukod sa malakas, gumamit ng gasolina dahil sa ilang lugar tulad sa Maynila, Calabarzon at sa buong sa Rizal ay pinagbabawal din ang paggamit ng mamaingay na tambotso sa mga motorsiklo at nasusunog naman ang ilang motorsiklo sa mga probinsya dahil umano sa pambubumba na ito ng tambotso. Mula pa rin dito sa lalawigan ng Cavite, Patrol 25, ako si Double L, Kuya Landuluto, nag-uulat para sa KBS RMM News. Diaryo na! TV pa! Maraming salamat at back to you, Ganon. At Kuya Brad, Okay. happy pista pala dito sa bayan ng Ternate. Ito yung magaganap. Itong Enero 5 sa S. At araw ito, Kuya Arnold, Lunes at Martes. Dito sa bayan ng Ternate, ang kapistahan, Kuya Arnold, ang Santo Niño de Bara. Happy fiesta na lamang sa kanilang lahat. Kuya Arnold, kung ating matatandaan na 4 na taon na nakalipas, kayo ay nakapamista kayo dito sa Ternate kasama ang ating station manager, Alan Bordillos, at ang si Kuya Wing, at ang buong pamilya ng Kasado ay nakipamista kayo 4 na taon ang nakakalipas. Lumipas yan. At natuntungan talaga natin, napakaganda talaga ng piyesta dyan at talagang mismong ang tradisyon ng mananampalataya ayon sa kapistahan ay talagang dyan makikita. Alright, Kuya Lando? Yes, tama ka, Kuya Arnold. Sa ngayon, puso na, Kuya Arnold, ang paghahanda ng mga local government unit. At ito lang dito, kawilis lang dito, binigyan ako ito Bambaw ng isang ticket raffle draw umano. At pinasasali ako dahil di ko pa alam, pero tinanong kung ano ang paparapol. Sabi daw, isang malaking baboy ang mananalo nito. Kaya Kuya Lando, baka ma-high blood ka ha, diyan, dahil sa hindi. Okay, sige. Suportahan. Wala pa tayo, no, dati ito pinarapol, hindi man tayo mananalo pa. Ito ay suntok pa sa buwan ito dahil napakarami ang mga dito na binibigay ng mga raffle draw na pre ticket. Sige. Okay, sige Kuya Lando at suportahan ta ka. Maraming salamat, Baki Karon. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 25 mula po dyan, Siriat lugar ng Cavite, si Double L. Kuya Lando Luto, thank you Kuya Lando. Samantala, 4 na minuto bago mag-ikalabing-isa ng umaga, ang time check ay hatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News, Diaryo na TV pa. At syempre mga kababayan, tuloy-tuloy lamang po ang ating pagbabalita. Round 1. Inaway ko yung Don Robert Romero ng National Capital Region, standby report. At syempre sa lahat po ng ating mga nakikinig, magandang umaga sa ating magandang umaga kay Arnel Acevedo Garcia ng Canada. Thank you for watching sa iyong patuloy na pakikinig at panonood dito sa palatuntunan ng Gabay at Patnubay. Kaya Happy New Year Otoy at naway laging sumayo ang magandang pagpapala ng ating dakilang lumikha at ingatan ang pangatawan upang maging very strong sa iyong trabaho diyan. Kaya talagang sabi nga'y ang magtrabaho sa ibang bansa ay malaking sakripisyo at malaking responsibilidad. Kaya Happy New Year, Arnel Acevedo Garcia ng Canada. Anyway, may pag-uulat ang ating Kasado Patrol 20 ng National Capital Region. Ito po mga kababayan ay may kinalaman sa DOH Mental Health Hotline. Dinagsa ng tawag mula kay Patrol 20 ng KES ng Metro Manila, si Kuyang Don Robert. Alright, Kuyang Don, good morning!
maging sa ating mga taga-subaybay, dinagsa ng tawag ang DOH o Department of Health Hotline ng National Disasters for Mental Health paglipas ng holiday season. Sa loob ng 3 araw pa lamang ay mula noong Disyembre 28 ay bago matapos ang taong kasalukuyan ay merong nagtala na ang ahensya ng 612 na tawag mula rito sa DOH hotline na nasa edad 18 hanggang 20 taong gulang. Karamihan sa humihingi ng payo ay nakaranas ng anxiety o pagkabalisa, sintomas ng depresyon. Kabilang dito ang mga manggagawa na malayo sa kanilang mga pamilya. Ngayon, paglipas ng holiday season ay marami sa mga ito ay dahil sa problema sa love life. Halimbawa na lang ang nag-viral sa social media na may caption sa The Missing Bride to Be ay itong relasyon sa pamilya at pangungulila. Kaugnay nito ay balak ng Department of Health na palawakin pa ang paglalagay ng mga hotlines sa buong bansa para mapayuhan at tulungan ang mga nangangailangan ng tulong na nagdaranas ng suliranin sa kalusugan ng pag-iisip, lalong-lalo na ang mga biktima ng sawing puso o itinadhana subalit hindi nagkatuluyan. Mula sa National Capital Region, Patrol 20, Don Robert Ramiro nag-uulat para sa KBS News. Diaryo na, TV pa. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 20 mula pa rin sa National Capital Region, Kuyang Don Robert Ramero. Thank you, Kuyang Don. Happy New Year! Ganap na 12:00 ng umaga, ang time check ay atid ng KBS RMM News, Diaryo na TV pa. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating pagbabalita. Round 1. Ready, go! Nangako si Browner na mas professional na nababanat na AFP sa ngayong 2026. Samantala ang forces of the Philippines ay magiging mas professional at nababanat sa taong 2026 habang patuloy itong naglilingkod sa mga Pilipino. Darating sa taon ay i-renew natin ang ating pangako sa mga ideal na gumagabay sa ating paglilingkod. Pagkakaisa sa loob ng ating hanay at ating mga kasusyo sa buong bansa. Ang profesionalismo sa bawat pagkilos na ginagawa natin, katatagan sa harap ng paghihirap at hindi natitinag na pagtuon sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino, sabi ng AFP Chief General Romeo Browner Jr. sa kanyang minsay sa bagong taon noong Webes. Sinabi pa rin ni Browner na ang misyon ng AFP ay mas malaki kaysa sa sinuman at sa pamagitan ng kolektibong pagsisikap, suporta sa isa't isa at dedikasyon sa kahusayan, patuloy nitong mapoprotektahan ang seguridad, kapayapaan at pagunlad ng bansa, samantalang hinihimok naman niya na ang lahat ng tauhan ng militar na pagnilayan ang mga hamon na kanilang kinakaharap, ang mga tagumpay na nakamit at ang mga aral na natututunan ng magkasama. Inamin pa rin ni Browner na noong nakaraang taon ay sinubok ang katatagan ng militar ngunit muling pinatunayan ng dedikasyon, tapang at profesionalismo na ang mga kalalakihan at kababaihan ng AFP ay matatag at tagapagtanggol ng bansa. Ang aming serbisyo ay hindi lamang sinusukat sa mga tagumpay na pagpapatakbo ngunit sa pamagitan ng disiplina, integridad at katapatan na tumutukoy sa bawat isa sa amin sa aming pang-araw-araw na tungkulin. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagkakaisa, hindi natitinag na layunin at patuloy na pagsisikap
na mapabuti ang ating sarili at ang ating organisasyon araw-araw, dagdag niya. Pinasalamatan din niya ang bawat sundalo, marino, airman, marine, reservist at civilian na tauhan para sa kanilang mga sakripisyo at walang pagod na paglilingkod. Sumulong tayo na may tapang at pagkakaisa habang buong pusong pinoprotektahan natin ang bansa at pinaglilingkuran ang sambayanang Pilipino na may karangalan at kahusayan, diin ng hepe ng AFP. Why, thank you. 4 na minuto makalipas ang 11 ng umaga. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating pagbabalita. Round 1. Ready, go! Samantala, 35 OFWs pinauwi na mula sa Cambodia at takdang pagsapit nitong bagong taon. Round 1. Ready, go! Nasa 35 overseas Filipino workers ang ligtas na naibalik mula sa Cambodia noong Miyerkules kasabay ng pagsapit ng bagong taon. Matapos matulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa gitna ng mga kaso ng illegal recruitment, human trafficking at scam hub operations. Ayon sa Department of Migrant Workers, 34 sa mga pagbalik ang inilala bilang mga biktima ng human trafficking habang ang isang OFW ay pinauwi matapos makumplito ang sentensya ng bilangguan dahil sa money laundering related offense. Ang kanilang ligtas na repatriation ay nakamit sa pagpapamagitan ng koordinadong pagsisikap ng Embahada ng Pilipinas sa Phnom Penh at ng Migrant Workers Office sa Singapore at Thailand. Sa ilalim ng prinsipyo ng bagong Pilipinas Whole of Government ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sinabi ng DMW dumating na ang grupo sa Ninoy Aquino International Airport sa pamagitan ng transit at direct flight mula sa Phnom Penh. Ayon sa DMW, ang unang batch na binuo ng 8 human trafficking victims ay dumating sakay ng Air Asia Flight AK586 patungong Kuala Lumpur. Ang ikalawang batch na binuo din ng 8 HTB ay dumating sa pamagitan ng Air Asia Flight AK582 via Kuala Lumpur, habang ang ikatlong batch ay dumating naman sa pamagitan ng Philippine Airlines Flight PR2622. Isang direktang flight mula naman sa Phnom Penh, Cambodia na kinabibilangan ng 18 HTB ay isang OFW na nakalaya mula sa bilangguan matapos magsilbi ng pagkakulong para sa isang money laundering related offense. Ang mga retreated OFWs ay tinulungan ng Phnom Penh ni DMW Assistant Secretary Venancio Legaspi kasama sina Philippine Embassy Assistance to National's Office Sir Mike Estoriaga at Social Welfare Officer Dexter Paro. Na nagbigay ng agarang pinansyal at welfare support bago sila umalis pagdating ng Maynila. Tinanggap pa rin nila sila Regional DMW Airport Team na pinamunuan naman ni Assistant Secretary Maria Regina Angela Galya sa pakikipagtulungan ng Action Unit Overseas Workers Welfare Administration of Immigration Force Against Trafficking. Samantala muling nanawagan ang DMW sa mga Pilipino na manatiling mapagbantay laban sa mga mapanlinlang na alok na trabaho sa ibang bansa.
lalo na ang mga kumakalat na mga social media platform. Pinatunayan na o pinayuhan nito ang mga manggagawang Pilipino na maghanap ng trabaho sa ibang bansa ay tiyakin na ang mga oportunidad sa trabaho sa ibang bansa ay lehitimo, naaprubahan at nakarehistro sa DMW bago tanggapin. Why, thank you. 9 na minuto makalipas ang 11 ng umaga. Ang time check ay hatid ng PBS, RMM News, Diaryo na TV pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Good morning sa makabagong unit team na Unilupin dahil tinaasan pa ang national budget ngayong taong 2026. Aba, oo nga, Happy New Year sa inyo. Oh? Talagang napakagandang mensahe nito po yung Don Robert. Kaya talagang yung pagtaas na yan, ha? Ng makabagong unit team na Unilupin dahil tinaasan na pa ang national budget nga ngayong taong 2026. Sana all, ha? Kaya talagang medyo masakit mang isipin o bigyan natin ng mahalagang pansin ay talagang kapag naririyan na ay bahala na, di ba? Kaya talaga, oo. Anyway, tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating pagbabalita. Round 1. Lady, go! Mga pinsala na may kaugnayan sa pagputok, bumaba ng 42% sa pagdiriwang ng bagong taon ayon sa Department of Health. Bumaba na ang mga pinsala na nauugnay sa paputok na naitala sa pagdiriwang ng bagong taon ngayong taon at ang Department of Health ay nagulat ng 335 kaso mula sa Disyembre 21, taong 2025 hanggang alas 4 ng umaga ng Enero 1 ngayong taon. Ang data mula sa 62 Sentinel Hospital noong Webes ay nagpakita na ang figure ay 42% na mas mababa kaysa sa mga kaso na naitala sa parehong panahon noong taong 2024. At makabuluhang mas mababa ng 403 pinsala na naitala noong Enero 1 noong taong 2025. Sa kabuuang bilang ng mga kaso, 161 ang kinasasangkutan ng mga individual na may edad na 19 pababa na sumasalamin sa patuloy na kahinaan ng mga minor de edad sa mga aksidente na may kaugnayan naman sa paputok. Sinabi ng Department of Health na 62 kaso ang naitala noong Disyembre 21 lamang ang unang araw ng taon ng pagsubaybay sa pinsala. Karamihan sa mga pinsala ay nauugnay sa hindi nakatukoy sa mga paputok, buga at 5 bituin na paputok na naaayon sa mga uso sa mga nakaraang taon. Hinimok ng mga opisyal ng kalusugan ang publiko na iwasan ang paggamit ng mga paputok at sa halip ay pumili na mas ligtas mga alternatibo sa paggawa ng ingay. Pinalalahanan pa rin ng Department of Health ang publiko na dalhin kaagad sa pinakamalapit na hospital ang sinumang nasugatan sa paputok at tumawag sa National Emergency Hotline 911 para sa agarang tulong medikal. Inulit ng ahensya na ang apila nito para sa isang ligtas at walang pinsala na pagdiriwang ng holiday na binibigyan diin ang matagal ng adbugasiya nito laban sa paggamit ng illegal at mapanganib na mga pyrotechnic device. Why, thank you. 13 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Samantala, DMW Cups 2025 na may pinalawak na proteksyon ng OFW, mas kaunting red tape, mas mabilis na tulong. Round
one. Ready, go! Tinapos ng Department of Migrant Workers ang taong 2025 na may walang uliran sa pagtulong sa mga overseas Filipino workers na pinagsasama ang digital innovation, pagtugon sa krisis, at mahigpit na pagpapatupad ng batas. Ayon pa rin kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagdac, ang departamento ay ginagabayan ng red carpet na red tape directive ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Bilateral partnerships, paggarantiya ng proteksyon at kapakanan ng mga OFW sa pamagitan ng pinahusay na mga programang pangkapakanan sistematikong pagtugon sa emerhensiya, pagpapauwi ng mga distressed OFW at pinahusay na digital service at iba pa. Sa pamagitan ng digitalization efforts nito, nagproseso ng ahensya ang kabuang 514,966 na transaksyon sa e-travel at OFW FAS na nabawasan ang pag-asa sa dekadal limang overseas employment certificate. Pinapayagan ng sistem ang mga manggagawa na maglakbay ng mas mabilis habang tinitiyak ang wastong dokumentasyon at pagsunod. Sabi pa rin ni Cagdac na napansin na ang mga airline ay inaasahang ganap na makikilala ang mga digital na dokumento sa paglalakbay sa pamagitan ng ngayong taong 2026. Kasunod pa rin ang tagubilin ng Pangulo na palalalimin ang bilateral labor relations. Sinabi ni Cagdac na ang DMW ay nagsagawa ng 10 bagong bilateral labor agreement noong taong 2025 na nagdala sa kabuuang kasunduan ng bansa sa 72 ang pinakamataas para sa anumang bansang nagpapadala ng paggawa. Ang mga kasunduang ito ang gulugod ng ating diplomasya sa paggawa, sabi ni Cagdac, na binigyang diin na ang mga ito ay isinasalin sa konkretong proteksyon sa pag-akses sa hustisya at mas ligtas na kondisyon sa pagtatrabaho para sa mga Pilipino sa ibang bansa. Malaki rin ang paglago ng pisikal na impormasyon ng mga OFW, ang mga OFW lands ng DMW na matatagpuan sa loob ng Ninoy Aquino International Airport 1 at 3 ay nagsilbi sa 856,551 manggagawa. Habang nasa 184,844 seafarers ang gumagamit ng Seafarers Hub at 179,450 OFWs ang bumisita sa 23 migrant bureau sa buong bansa. Pinalawak din ang healthcare support para sa mga OFW at kanilang pamilya nang mag-upgrade ang OFW Hospital sa San Fernando, Pampanga mula level 1 hanggang level 2. Pagdaragdag ng intensive care unit at magnetic resonance imaging facilities at pagsisilbi sa mahigit 115,000 benepisyaryo na nagsasagawa ng mahigit 237,000 procedures at diagnostic tests. Pinakita nito ang aming pangako sa pangalaga sa kalusugan at kapakanan ng aming mga manggagawa sa ibang bansa at kanilang mga pamilya, sabi ni Cagdac.
Ang action fund ng DMW ay umabot naman sa 78% na paggamit na naghatid ng pinansyal, medical, legal at repatriation assistance sa 160,769 na OFWs at pamilya. Samantalang ang action pa naman ay mas mahusay na mga tuntunin ng paggamit para sa noong taong 2025. We were at 49% action fund utilization in 2023, 59% in 2024. And the good news is yung nasa carryover ng fund from 2024, 2 years kasi yan. The 2024 you utilize fund na and the 2025 budget for the action fund combined 98% of it, kaya naabot namin ang aming hakbang sa plano ng pagkilos, sabi ni Kagdak. Ang goal namin ay 100% utilization sa susunod na taon. Lahat ng mga manggagawa na manggangailangan ay dapat humingi ng tulong kaagad, diin niya. Sinabi pa rin ni Kagnak na ang pundo ay may mahalagang papel na sa pagtugon sa mga pandaigdigang krisis na nakaapekto sa mga manggagawang Pilipino, kabilang na ang mga apektado ng Hamas, Israel, Iran, Sudan, conflict, repatriation, and the stranded OFWs. Mga naapektuhan ng lindol sa Turkey, Taiwan, Myanmar at Thailand. Pagbaha sa United Arab Emirates, malawakang pagtanggal sa trabaho ng mga manggagawa mula sa New Zealand, mga OFW na sangkot sa political rally at naaresto sa Qatar. Ang mga biktima ng illegal recruitment sa Myanmar scam hubs ang mga apektado ng sunog sa distrito ng Taipo sa Hong Kong. Ang mga pagsisikap na pagpatupad ng batas ay umabot din sa mga antas ng record noong taong 2025 na may 32 illegal na recruitment. Establishments na isinara na higit sa doble sa 15 taong nakaraang taon. 6 na nahatulan din ang nakuha at 25 individual na nakalink sa mga scam hub ang naaresto o nahaharap sa pag-uusig. Ito ay isang record-breaking na taon para sa pagpapatupad na ang mga illegal recruiter at trafficker ay haharap sa hostisya, sabi ni Kagdak, na binibigyan din ng 2 diskarte ng Department of Protection at pag-uusig. Noong taong 2025, 25 mga abogado na nakikibahagi sa DMW ang aktibong humahawak ng mga kaso sa ibang bansa. Kabilang dito ang pag-secure ng commutation ng 2 parusang kamatayan sa Saudi Arabia, pagsubaybay sa mga high-profile na kaso sa Jordan at Kuwait. Why, thank you. 22 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Hello, good morning po, Kasado KBS RMM News TV. Thank you from Brother Felix Beron ng Oriental Mindoro. Sa mga Beron family, Happy New Year! And, siyempre, Happy Three Kings, yeah. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. Round 1. Lady, go! PNP nangako na mas matalino, mas mabilis at tumutugon sa police operation sa taong 2026. Round 1. Lady, go!
Nangako ang Philippine National Police nitong Huwebes na ibayo pang palakasin ang operasyon nito sa 2026 upang matugunan ang pangangailangan ng mga komunidad. Nakatuon din kami sa Enhanced Managing Police Operation na ginagawang mas matalino, mas mabilis na at mas tumutugon ang aming mga aksyon na umuusbong na pangangailangan ng aming mga komunidad, sabi ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. sa kanyang mensahe sa bagong taon. Nangako rin si Nartatis na itataguyod ang pagsubaybay sa integridad na mas tauhan ng PNP na mapansin ang disiplinang pananagutan at etikal na pag-uugali ay dapat tukuyin ang bawat opisyal ng pulisya sa lahat ng oras. Aktibo suporta ng komunidad, sinabi pa rin ni Nartatis, ay malalim din dahil ang kapayapaan at seguridad ay pinakamahusay na makakamit kapag ang pulisya at komunidad ay makakasama sa pagtitiwala sa pagtutulungan. Samantala, sinabi rin ng hepe ng PNP na binigyan ng sukdulang kahalagahan ang moral at kapakanan ng mga opisyal ng pulisya na kinakilala na ang isang motivated na mahusay na suportado na persa ng pulisya ay mahalaga sa epektibong serbisyo publiko. Para sa bagong taon, sinabi ni Nartatis na patuloy na palalakasin ng PNP ang pamamahala ng mapagkukunan upang matiyak na ang bawat asset, kakayahan at piraso na Sa pagpasok natin ngayong taong 2026, ipagpatuloy natin ang diwa of a bagong taon PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman, sabi niya.